Nagsimula ang chapter na ito, kung saan sa airport ng Riz Airline ay may makikita sa loob nito. Sabik na sabik silang na makalabas sa kulungan dahil hindi siya komportable sa loob nito. At kahit papaano, may pumihil sa kanyang pagwawala. Sinubukan siyang pakalmahin ni Lanky para maiwasang malantad ang kanilang sikreto, dahil kung may ginawa siyang mali, sasabihin niya ito lahat sa kanilang amo na si Zombie. At bigla niyang naalala ang parusa ng isa nilang kasamahan, na nakatali sa loob ng isang buwan, dahil ito sa parusa ng kanilang kamahalan sa kanyang pagkawala ng kontrol sa kanyang sarili. Agad kumilos silang na parang aso, dahil natakot siyang matulad sa kanilang kasamahan na pinarusahan ni Zombie. At kahit na nakakaramdam siya ng hiya, wala siyang magawa kundi sundin ang utos ni Lanky na kailangan niyang kumilos na parang aso para sa kanilang misyon. Inisip ni Snow at Rain na sina Zio at Lang ay mga espesyal na aso, kaya pinuri nila sila sa pagiging kakaiba. Nakaramdam ng awkward sina Violet at Lanky dahil alam nila na hindi naman talaga aso sila Lang at Zio mula sa kanilang bansa dahil ito ay mga zombie. Sa makatuwid, parehong may naramdamang kakaiba ang magkapatid na kambal habang nakatingin kina Lang at Zio. At di kalaunan, inabat ni na Violet at Snow ang kanilang mga kamay, upang ipaalam sa kanila na magsisimula na ang pagpupulong ng kanilang mga opisyal pagkalipas ng 2 araw. Kaya inaasahan nila ang isang magandang pakikipagtulungan mula sa kanila. Nakadama ng ginhawa si Snow matapos malaman na mabuting tao pala sina Lanky at Violet. Kaya napagdesisyonan nilang hindi ilantad ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan, matapos ang insidenteng nangyari sa kanila kanina. Tinanong ni Snow si Rain tungkol sa mga profesional na kinukuha niya para sa kanilang bansa, na para sa isa pa nilang plano, habang tinitingnan niya ang oras. Sumagot siya na inaasahan niyang nakarating na ang tao sa kanilang punong tanggapan. Pagkaraan ng 2 araw, nagsimula na ang pagpupulong ng mga opisyal. Formal na sinimula ng Pangulo ng Bansang A ang kanyang 7 araw na pagpupulong sa pagbisita. Sinabi ng reporter na dumating na ang presidente ng kabilang bansa sa kanilang pinakamalaking mall. Maraming tao ang naghihintay sa Pangulo ng Bansang A, habang siya ay mag-iinspeksyon sa kanilang mga modelo ng mga negosyo. Inaasahan ng presidente ng finance group na pipirma siya sa kanilang napakalaking kontrata sa negosyo, kaya sinubukan niyang makipagtsismisan sa presidente ng Bansang A. Noong tanghali, nagsimula silang ipakita ang kanilang mga kumpanya ng teknolohiya, upang gumawa ng kontrata para sa Pangulo ng Bansang A. At pagkatapos, dadalawin niya ang kamahalang Reyna para sa pagpapakita ng respeto. Lahat ay nagpapapicture sa Pangulo dahil sa hinahangaan nila ito, at dahil isang beses lang din ito nangyayari sa isang taon. Sa gabi, magkakaroon ng roundtable conference ang presidente ng Bansang A kasama ang punong ministro para talakayin ang mga opisyal na usapin sa kanilang mundo. Lumipas ang oras, nakadama ng ginhawa sina Violet at Zombie pagkatapos ng conference. At natuwa din siya dahil nakipagtulungan ang kabilang bansa sa kanilang mga hakbang sa para seguridad. Dahil kung hindi, magbibigay ito sa kanila ng nakakapagod na problema. Sa kabilang banda naman, si Snow at Rain ay nakatingin sa screen na may larawan ni Zombie. Habang iniisip nila na nakita talaga nila si Zombie na naging gwapong lalaki mula sa insidente kanina. Biglang dumating ang isang lalaki na kanilang hinihintay. At sinabing hiniling ng kanilang punong ministro na makipagtulungan siya sa kanila. Natuwa si Rain nang makitang pumasok na ang lalaking ito. Ang lalaking ito ay si Kui, ang pinuno ng departamento ng Bansang B na may kakayahang makuha ang alaala ng isang tao. Nilapitan niya ang mga ito para tanungin kung kaninong alaala ang kukunin niya bilang bahagi ng kanilang misyon. Itinuro nila ang Zombie bilang pangunahing target, dahil kakaiba raw siya sa iba. Nararamdaman nila na ang taong ito ay isang malaking banta para sa kanilang bansa. At nagtataka din sila sa pagiging misteryoso ng Zombie dahil siya ay walang intelihensya, at siya rin ay kabilang sa mga mahahalagang personalidad ng kabilang bansa. Sinabi din niya na, kahit gaano pa silang mag-imbestiga, hindi nila magawang makahanap ng isang magandang impormasyon dito. At siya ay pinaghihinalaan nila na isa siyang zombie na bahagi ng sinaunang sibilisasyon. Kumpiyansa si Kui dahil naiintindihan na niya ang kanilang misyon, kaya kumuha na siya ng isang kapsul. At bigla niyang pinindot ang button nito habang sinasabing transform. Umusok sa kanyang kinatatayuan habang hinihintay siya ni Snow at Rain na mag-transform.
At biglang nagbagong anyo si Kui bilang isang presidente ng kabilang bansa. Ang plano nila ay maging doppelganger ng presidente ng bansang A, para mangalap ng ilang impormasyon tungkol sa zombie at sa iba pa. Habang napangiti naman sina Snow at Rain habang iniisip na masyadong perpekto ang kanilang mga plano. Sa kabilang banda, nasa vending machine sina Zombie at Violet para bumili ng maiinom. Binigyan ng inumin ni Violet si Zombie, at naisip ni Violet kung gaano nakatagal na bubuhay ang zombie. Pero tulad ng sinabi niya sa una, hindi na niya maalala simula noong mangyari ang zombie apocalypse. Sinubukan ni Violet na hulaan kung si zombie ba ay nabuhay na sa loob ng 1,000 taon. Makikitang hindi nakapagsalita si zombie dahil sa pag-iisip. At, dahil sa pagkadismaya sa pagtatanong sa edad ni zombie, nagpasya na siyang huwag na lang ito pansinin, dahil wala naman saysay na isipin pa niya ang edad nito, kaya agad na lang siyang umalis. At sinabi ni zombie sa kanya na matutulog na din siya pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, si Ashi at ang kanyang kasama ay nag-eespya sa kanila, dahil gusto nilang tiyakin na si zombie ay hindi talaga tao nang makita nila siya sa unang pagkakataon. At sa pagtalikod ni zombie, nagpasya si Ashi na silipin si zombie habang papaalis na ito. Habang papaalis na si zombie, nagulat si Ashi nang may nakita siyang kakaiba kay zombie. Naramdaman niya ang aura ng isang hari ng mga zombie, na nagpasindek sa kanyang buong katawan. Dahil nakita niya ang isang napakalaking kapangyarihan na nakatago mula sa zombie. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip si Ashi at agad na sinunggaban ang kaibigan para umalis sa lugar, dahil sa naramdaman niya ang kamatayan nilang dalawa sa zombie. Habang papunta na ang ating bida sa kwarto, tumunog bigla ang phone nito. At kaagad naman itong sinagot ni zombie. Gamit ang boses ni Violet, sinabi niyang pinapatawag siya ng kanilang pangulo. Nagtataka si zombie kung bakit gising pa din si Violet. Si Snow pala ang tao na ito. Habang ginagaya niya ang boses ni Violet, inutusan niya si zombie na pumunta sa room 614. Samantala, sina Lanky at Violet ay pinapunta din sa isang kwarto. Habang si Violet ay naguguluhan sa kung ano ang ginagawa ni Lanky sa kwarto na iyon. Sinabi niya na pinatawag din siya ng kanilang pangulo. Binuksan din ni zombie ang isang pinto sa isang lugar mula sa gusali. Pagbukas niya ng pinto ay may nakita siyang tao. Hindi alam ni zombie na ang taong ito ay hindi ang totoo nilang presidente, habang ang peking presidente ay masaya dahil ang kanilang mga plano ay umaayon sa kanilang kagustuhan. Nagsimulang maghanap sina Violet at Lanky tungkol kay zombie, kaya agad nila itong tinawagan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito makontak. Lumalabas na ang kanilang komunikasyon ay pansamantalang pinutol ng magkapatid na kambal, dahil ang kanilang layunin ay upang malaman ang mga sekreto sa pinagmula ng kapangyarihan ni Lanky at Violet mula kay zombie. Pagpasok nila sa loob ng opisina, nakita nila ang presidente sa kanyang upuan. Ang presidente ay abala sa paglalaro ng Tetris sa kanyang gamepad, habang sina Lang at Zio ay nasa loob ng hola. Kaagad namang nilapitan nina Violet at Lanky ang presidente, at tinanong kung may kailangan ba siya dahil sa biglaang pagpatawag niya sa kanila. Sinabi ng Pangulo na gusto niyang umihi, kaya nadismaya silang dalawa sa pagtawag sa kanila dahil sa kailangan lang niyang umihi. Parehong naisip nina Violet at Lanky ang pagkabigo pagkatapos nito, at kanilang sinamahan ang Pangulo papuntang CR, at habang pareho nilang naisip ang pumasok din sa loob, upang maiwasan ng presidente ang posibleng panganib dahil sa nag-iisa lang ito. At sinabi ni Lanky na nasa teritoryo nila sila, kaya wala naman ata sigurong magtatangka sa kanilang pangulo sa loob ng CR. Gayunpaman, may nag-uusap sa loob ng CR tungkol sa kanilang misyon. Ito sina Ashi at ang kaibigan niya. Nagtataka ang lalaki sa biglaan nilang pag-alis matapos niyang dalhin siya dito. At sumagot si Ashi na may gusto lang siyang kumpirmahin, na kung may pagkakataon pa ba silang matapos nila ang kanilang misyon. Habang ang kaibigan niya ay na-curious tungkol sa nakakatakot na lalaki na sinasabi ni Ashi. Habang sila ay abala sa kanilang pag-uusap, mayroon biglang sumipol sa kanilang gilid. Ang presidente ay tumingin sa kanilang ginagawa, at pinuri ang kanilang mga alaga dahil sa laki nito. Nagsimulang mag-alala sila Lanky at Violet, dahil sa napakatagal na ng presidenteng umihi sa loob ng CR. Ay may biglang malaking pagsabog ang nangyari mula sa gusali na ikinagulat nila.
Ito ay dulot ni Ashi at ng kanyang kaibigan habang dinadala ang Pangulo palabas ng gusali para kidnapin siya. Tuwang-tuwa sila habang sinasabi nila na naka-jackpot sila sa pagkuha nila sa presidente. Pareho silang mabilis na tumakas sa lugar sa lalong madaling panahon, upang maiwasan nilang makaharap ang mga bodyguard ng Pangulo. Tumatawa sila habang sinasabing napakaswerte nila ngayon, dahil parang ibinigay ng Pangulo sa kanila ang kanyang sarili. Kasabay sa oras ng pagsabog, may narinig sila Violet at Lanky na ingay sa loob ng CR. Kaya sa pagkakataong ito ay napagdesisyonan na nilang tingnan ang Pangulo. Sinabi ni Lanky na baka may ginagawa ang presidente na nagdulot ng ganong ingay, habang sila ay nakasilip. Pagpasok nila sa loob, isang nakakagulat na revelasyon ang ikinagulat nila. Nakita nila ang isang malaking butas patungo sa labas ng gusali. Agad silang nagpanik nang malaman nila na ang presidente ay kinidnap ng mga hindi kilalang tao. Naalerto ang lahat, at nilockdown ang buong bansa matapos malaman nila na nakidnap ang Pangulo. Nagmamadali sila, dahil baka malaman ng media ang nangyari. Sinabi ni Violet na ipaalam kaagad ito sa mga opisyal ng bansang B, para matulungan sila nito. At sinubukan nilang tawagan si Zombie, ngunit dahil sa mahina ang komunikasyon, hindi pa din nila maabot si Zombie. At wala rin silang ideya kung nasaan ito, at nagsimula ng madismaya si Violet. Nang magsimula na silang magpanik, nagpasya si Lanky na mag-transform, upang mailigtas kaagad nila ang presidente. Ngunit pinigilan siya ni Violet, dahil sa nangyari noong nag-transform siya. Nag-aalala siya na baka mawala na naman ng kontrol si Lanky. At dahil wala pa si Zombie, may posibilidad na walang makakapigil sa kanyang pag-atake, at baka mapatay niya ang presidente. Maging ang sarili niya, ayaw niyang gamitin ang mga gens ni Zombie, dahil hindi niya magagarantiyahan ang kaligtasan ng mga tao na nasa paligid niya. Kaya kailangan nilang maghanap ng ibang paraan para iligtas ang Pangulo. Gayunpaman, nakakuha ng ideya si Violet nang makita niya ang dalawang alagad ng ating bida. Gagamitin pala niya ang kakayahan ni Zio at Lang para mahanap ang presidente. Nag-aalangan si Lanky na gawin ito ngunit sigurado si Violet na magagamit nila ang dalawang ito. Sinubukan niyang gumamit ng isang bagay na pag-aari ng Pangulo para mahanap ito, pero gusto nilang napakawalan muna sila bago sila mag-usap. At sa ilang sandali, pinakawalan na nila Violet sina Zio at Lang. Habang wala pa ring ideya si Lanky kung anong klaseng nilalang sila, at hindi rin siya naniniwalang mahahanap ng mga halimaw na ito ang presidente. At may biglang may humawak sa kwelyo ni Lang. Hinila ni Zio ang kwelyo nilang at nagsimula na siyang umaksyon para maghanap. Nagulat si Violet at Lanky nang makita nila ang aksyon ni Zio. Ginamit ni Zio silang para sirain ang pader ng gusali upang makalabas. Natigilan sina Violet at Lanky kaya sinubukan nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa usok. Habang tuwang-tuwa naman si Zio matapos nilang makalaya sa kulungan. At inihanda na niya ang kanyang sarili para sa paghabol. Habang sinubukan niyang tumalon ng napakabilis. Dahil sa kung gaano kaagresibo si Zio, inakala nilang gusto nitong tumakas sa kanila. Ngunit hahabulin lang nito ang mga kidnapper. Nagulat si Violet sa nangyari, habang si Lanky ay nalilito kung ito ba ay hindi gaanong mapanganib, kumpara sa kanyang pagbabago. Napansin ni Oshie at ng kanyang kaibigan na may mabilis na papalapit sa kanila. Binalaan nilang si Oshie na kung ayaw nilang mamatay, dapat nilang ibalik ang Pangulo sa kanila. Narinig ni Oshie ang boses nilang at siya ay napalingon, at laking gulat niya nang masundan agad sila ng dalawa. At napagtanto niya na ang mga zombie na ito ay hindi basta-basta, at sinabi na ang mga boss zombie na ito ay galing sa kabilang bansa. Kaya napamura na lang siya at binilisan nila ang pagtakas. Nais silang habulin nina Violet at Lanky sa lalong madaling panahon, dahil ang mga halimaw na ito ay tumatakbo ng napakabilis. Habang hinahabol nila ang mga ito, hindi nila ito maabot dahil sa sobrang bilis ng kanilang pagtakbo. Ang paghahayag ay nagiging matindi nang malapit na silang makarating sa punong tanggapan ng mga kalaban. Si Oshie at ang kanyang kasama ay sumigaw na humanda dahil paparating na sila. Samantala, sa wasak na lungsod, ang mga zombie ay curious sa ingay na paparating sa kanila. Ilan sandali lang ay dumating na rin si Oshie at ang kanyang kaibigan habang buhat ang katawan ng presidente. Nagtataka ang mga kasama niya sa nangyayari pero napagtanto nilang hawak ni Oshie ang presidente.
Agad silang inutusan ni Oshie na kumilos dahil hinabol sila ng mga taga-kabilang bansa. At sandali lang, nakarating na rin sina Zio at Lang sa nasirang lungsod. Nagulat ang lahat nang pumasok ang mga tagalabas sa kanilang teritoryo. Ipinapalagay nila na sina Zio at Lang ay mga zombie boss ng kabilang bansa. Habang tinitingnan sila sa ibaba ng ibang mga zombie, binalaan sila nilang na ibigay nila ang pangulo upang maiwasan nila ang digmaan dahil alam nila ang kayang gawin ng kanilang kamahalan kapag nangyari ang bagay na ito. Sarcastic na pinagtawanan ito ng kanilang pinuno, sinabi niya na ang mga tao ang unang nanggulo sa kanilang lahi, at tinanong din niya silang kung bakit tinutulungan nila ang mga tao. Sinagot siya nilang na bakit di niya muna tingnan ang kanyang sarili. Sinabi niya na umaasa din naman siya sa mga tao. Inobserbahan ni Oshie ang mga kwalifikasyon tungkol sa paksang kanilang pinag-uusapan. Ang pinuno ng nasirang lungsod ay may pangarap para sa hinaharap na kaligtasan ng kanilang komunidad, at sinabi niya na napakaganda ng kanyang mga plano. Sarcastic din siyang tinawanan nilang. Habang naalala niya ang oras kung saan naglalakad ang zombie sa isang nasirang lugar pagkatapos ng digmaan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang unang buhay ay isa lamang ordinaryong ibon. Siya ay orihinal na isang maliit na uwak sa lungsod, kung saan sila ang naglilinis ng mga bangkay at basura ng mga tao. Nabiktima sila ng mga peste at nabawasan din sila sa mga nakakahawang sakit ng mga tao. Matagal na panahon na ang nakalipas, kinasusuklaman niya ang mga tao, hindi dahil sa kanilang mga ginagawa kundi dahil sa inggit, na naging dahilan upang mangarap siyang maging tao. Pinangarap niyang magkaroon ng mga kamay, at nais din niyang maging katulad nila na nagtataglay ng kamalayan at karunungan at maging isang mas mataas na nilalang sa mundo. Gayunpaman, sa digmaan ng mga tao, siya ay naging isa sa mga nilalang na nilipol ng mga tao. Sa parehong araw na iyon, nakilala niya ang zombie pagkatapos ng digmaan kung saan siya ay lubhang nasaktan. Habang naghahanap si zombie ng mga nilalang na maaari pa niyang iligtas. May nakita siyang isang ibon na lubhang nasaktan, at ang kanyang ibabang bahagi ng katawan at ang isa niyang pakpak ay naglaho na tila mayroon na siyang limitadong oras upang mabuhay. Siya ay kinuha ni zombie habang binigyan siya ng genes nito upang manatili siyang buhay, at pinangalanan din siya nitong Lang. Isinama siya ni zombie habang sinabi sa kanya na ang puot at pagkasira ay hindi solusyon sa buhay. Nang papaalis na sila, inilagay siya sa kanyang bulsa. Sinabi ng ating bida na ang kanyang buhay ay may kahulugan, dahil ang kanilang plano ay may higit na halaga, di tulad ng ibang mga tao na walang iniisip kundi ang pansarili lamang. Gayunpaman, ang pinuno ng nasirang lungsod ay ganap na nagpasya, na hindi sila maaaring magkasundo sa isang kasunduan. Ilang sandali lang, dumating na rin sa wakas sina Lanky at Violet, at nakita nila silang naumuusok. Bumalik din si Ozayo sa kanyang anyong nag-aalab na bulaklak, at sinabi niya na ipaglaban nila ang kanilang pangarap. Habang abala sila sa pakikipag-usap, kumalat na ang usok sa katawan nilang. Laking gulat ni Violet at Lanky nang makita nila silang. Nakita nila na nagbabago ang kanyang mukha at nagiging isang mukhang tao. Ito ay dahil sa nabigyan din siya noon ng genes ni zombie. Nalaman ng ating bida na gusto niyang maging isang tao, kaya ginawa niya ang kagustuhan nito. Sa hindi inaasahan, naging tao siya pagkatapos ng lahat. At pinili niyang maging tapat kay zombie dahil utang niya ang kanyang buhay sa ating bida. Makikita sina Violet at Lanky na gulat dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Lalo na kung isasaalang-alang nilang ang kanyang sarili bilang isang aso, sa ilalim ng pangangalaga ni zombie sa loob ng mahabang panahon. At ang iba sa kanilang paligid ay parehong natulala, dahil sa hindi nila maisip na ang isang zombie ay nagbago bilang isang tao. Silang ay tumitig sa kanila at tahimik na nagmamasid sa kanilang hindi makapaniwalang reaksyon. Gayunpaman, hindi kinaya ni Ozia ang pagpapakita nilang ng pagbabagong anyo, habang nakaramdam ng inis at agad siyang kumilos. Naglunsad siya ng isang malakas na fireball patungo kay Lang, at pinalakas pa ito ng kanyang determinasyong tapusin siya. Si Lanky, na napagtanto ang panganib, ay agad na binalaan silang tungkol sa nakamamatay na kakayahan ni Ozia, at pinayuhan siyang maging maingat. Habang papalapit kay Lang ang napakalaking apoy, siya ay nakatayo lamang at hindi natitinag na tila hindi siya nababahala sa napipintong panganib. Sa hindi inaasahan ng lahat, nagsagawa siya ng mabilis na pag-ikot na lumikha ng isang bagyo,
na nagpawi sa paparating na apoy. Ang kanyang hindi inaasahang liksi, at ang kadalian ng pag-alis niya sa pag-atake ay nagdulot ng pagtataka sa lahat, na lalong nagpalalim sa misteryong bumabalot sa tunay na kakayahan nilang. Ang gulat ay naganap, habang ang impact ng hangin mula sa pagpapaalis nilang sa pag-atake ng bolang apoy, ay napatunayang napakalakas. Sa hindi inaasahang pagpapakita ng kapangyarihan, lahat ay nagmamadaling lumikas at naghanap ng ligtas na lugar, at umaasang mahanap ang kanilang pangulo. Sa gitna ng labanan, makikitang biglang sumugod si Ozzy kay Lang, at kaagad naman naghanda silang upang unahan si Ozzy sa pag-atake. Sa gulat ni Ozzy, tinamaan siya ng malakas na suntok nilang sa kanyang tiyan. Laking gulat nilang lahat sa ginawa nilang. Sa lakas ng suntok nilang, si Ozzy ay halos masuka habang ramdam ang sakit sa buong katawan niya, at siya ay tumilapon papunta sa malayo. Hindi makapaniwala ang kanilang pinuno sa lakas nilang. Ang laki ng lakas nilang ay lalong naging maliwanag habang ipinagpatuloy niya ang kanyang walang humpay na pag-atake kay Ozzy. Ang mga gusali ay nahati sa gitna sa lakas ng kanyang mga pag-atake, at ang mga mamamayan ng wasak na lungsod ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa ere, dahil sa hindi nakayanan ang matinding kapangyarihan na pinakawalan nilang. Ang dating asong zombie ay nagpapakita na ngayon ng kanyang tunay na lakas, na nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak sa lugar. Ang pinuno ng kalaban ay walang imik habang nakatingin sa kanila. Bumalik si Ozzy sa kanyang orihinal na anyo dahil hindi niya nakayanan ang matinding pag-atake ni Lang, at habang nainis naman ang pinuno dahil sa labis ng mga pangyayari, naiwan sina Lanky at Violet na walang imik, na nag-iisip sa lawak ng kapangyarihan ni Lang habang silang ay nakatayo at napapalibutan ng apoy. Bilang tugon, hinikayat ng pinuno ang lahat ng zombie upang salakayin sina Lanky at Violet ng buong lakas. Si Ozzy, na gumagamit ng dagger, ay nagsimula ng umatake kay Lang. Gayunpaman, sa pagkamangha ng lahat, silang ay tahimik lang na nakatayo habang hinihintay na makalapit ang mga dagger sa kanya. At dahil sa kanyang katawan na mas matigas pa kaysa sa bato, hindi man lang ito bumaon sa kanyang balat. Si Ozzy, na kinikilala ang kawalang kabuluhan ng kanyang pag-atake, ay ginamit ang dagger art bilang isang distraction, at lumapit kay Lang na may isang lunging strike. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Ozzy, walang kahirap-hirap na sinangga nilang ang kanyang pag-atake. Sa isang biglaang pangyayari, nagpakawala silang ng lakas na nagpalipad kay Ozzy, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigo at pagkatalo. Ang sobrang lakas na ipinakita nilang ay nagpasindek sa lahat, na nagpaisip sa kanila upang maunawaan kung paano itinago ng isang tila ordinaryong hayop ang gayong hindi kapani-pani walang lakas sa loob ng mahabang panahon. Habang nagmamadali sina Violet at Lanky upang iligtas ang Pangulo, nakatagpo sila ng isang mabigat na balakid na si Ashi, na siyang humahawak sa kanilang Pangulo. Si Ozzy, na determinadong protektahan si Ashi, ay nagutos sa lahat upang hadlangan sina Lanky at Violet na kunin ang Pangulo. At ang mga zombie na mula sa nasirang lugar, ay kaagad na sumunod sa kanilang pinuno. Lumukso sila para pigilan sina Violet at Lanky na maabot sina Ashi at ang presidente. Ang magulong eksena ay nabuksan habang ang mga zombie ay nagtutulungan upang hadlangan ang kanilang pagtatangka. Sa kabilang banda, si Zio ay makikitang nakatayo sa isang poste, at di kalaunan, siya ay sumailalim sa isang nakakagulat na pagbabago. Ang mga pakpak ay umusbong mula sa kanyang likod, at ang kanyang kamay ay naging isang napakalaki. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, si Zio ay nagbagong anyo bilang isang napakalaking zombie, na halos sumakop sa kabuuan ng sirang lungsod. Ang halimaw na ito ay gumulat sa lahat ng naruroon, na naghayag sa tunay na kapangyarihan ng alagang hayop ni zombie. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.